Ang nawawalang Senyorita Eneja, Hacienda de Villa. Ang biyahe papasok sa San Eustaquio ay parang paglusong sa isang dagat, isang luntiang dagat na gawa sa walang katapusang tubuhan. Ang madahon ay tila mga alon na humahampas sa magkabilang gilid ng lumang kalsada. Para kay Cecilia Manaloto, na sanay sa siksikan at ingay ng Maynila, ang tanawin ay sabay na maganda at nakakapanakaw. Maganda dahil sa dalisay nitong pagkaprobinsya. Nakakapanakal dahil sa bigat ng katahimikan at pagkakabukot nito sa mundo. This is it, Celia. Your big break, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo. Ang hangin na pumapasok sa bukas na bintana ng pampasaherong jeep ay hindi nakakatulong. Mainit ito at malagit. May dalang amoy ng lupa at nabubulok na tamis ng tubo. Ang baryo ay hindi para sa mga nanganggarap. Ito ay para sa mga taong isinilang dito at dito na rin mamamatay. Ngunit para sa isang mamamahaya na tulad niya, ang isang lugar na tulad nito, isang lugar na tila kinalimutan ng panahon ay isang minahan ng ginto. Lalo na kung ang nakatago sa puso nito ay isang misteryo. Ang misteryo. Si Amanda de Villa, ang Unitsahidya, ang tagapagmana ng Hacienda de Villa ay nawawala. Nang sa wakas ay narating nila ang tarangkahan ng hacienda. Napilitang huminto ang jeep. Ang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal ay tila bibig ng isang halimaw. Puno nga disenyong paikot-ikot na parang nga baging na tumigas. Sa tuktok nito, ang letrang F ay nakaukit ng may pagmamalaki. Ngunit ngayon ay kinakalawang nasa ilang bahagi. Bumaba si Cecilia. Dala ang kanyang leather na bag at isang tape recorder. Sa pagtapa niya sa lupa ang hacienda, naramdaman niya ang agarang pagbabago sa hangin. Mas malamig, mas mabigat. Tila ang bawat puno nga kasya at ang bawat bulaklak ng gumamela ay may sariling anino na nagmamasid. Isang kasambahay na nakaputing uniforma ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok. Ang bahay ay mas malaki pa sa kanyang inaasahan. Malawa ang sahi na gawa sa nara, makintap na parang salamin. Matataas ang kisame, kung saan nakasabit ang chandelier na puno nga alikabok at sapot ng gagamba. Ang malarawan ng maninuno na de Villa, na may mamatang strikto at walang emosyon, ay nakahanay sa pasilyo. Mga bantay na hindi natutulog, ngunit sa kabilang ang karangyaan, mayroong hindi may paliwanag na lamig at lungkot sa loob ng mansyon. Naghahari ang isang nakabibinging katahimikan na binabasag. Lamang ng mahinang tikta ng isang antigong orasan sa salas. Sa salas siya dinala. Dun, naghihintay ang mag-asawang de Villa, si Don Ricardo. Isang matangkat na lalaki na may buho na nagsisimula ng mamuti sa kanyang sentido, ay nakatayo sa tabing ang bintana, nakatalikot. Si Doña Esmeralda naman ay nakaupo sa isang silyang may kakaibang disenyo. Hawak ang isang puting panyo sa kanyang bibig. Perpekto ang kanyang ayos, mula sa kanyang buho na nakapusot hanggang sa kanyang mamahaling bestida. Miss Manaloto, bati ni Don Ricardo. Ang boses niya ay malalim at kontrolado. Humarap ito sa kanya. At nakita ni Cecilia ang isang mukhang sanay makutos. Ngunit ngayon ay may bakas ng pagod. Don Ricardo, Doña Esmeralda, maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Sagot ni Cecilia, bahagyang yumuko bilang paggalang. Ako po ay nakikiramay sa pinagdadaanan ninyo. Umubo ng bahagya si Doña Esmeralda. Isang tunok na pilit at hindi natural. Ang aming Amanda, ang aming Unitsahidya, aniya. Ngunit walang luhang dumaloy. Mula sa kanyang mamata, ang panyo ay nanatiling tuyo. Nagsimula si Cecilia sa kanyang matanong, kailan nila huling nakita si Amanda? Mayroon ba siyang makaaway?
Mayroon ba siyang kasintahan na hindi nila alam? Ang masagot ay tila isinubo at inensayo. Si Amanda Ro ay isang mabait na anak. Mahilig magbasa, mahilig mamasyal sa hardin. She's a very private person. Miss Manaloto, sabi ni Don Ricardo, may sarili siyang mundo. Ngunit habang nagsasalita ang mag-asawa, hindi maalis sa isip ni Cecilia na ang bigat ng kalungkutan sa silid na ito ay isang pagpapanggap lamang. Mayroong ibang emosyon na nakatago sa ilalim nito. Takot? Galit? Hindi niya matiyak. Maari ko po bang makita ang silid ni Amanda? Tanong ni Cecilia. Umaasang may makikita siyang anumang bakas, anumang bagay na hindi nabanggit ng magulang. Nakatinginan ang mag-asawa. Isang saglit na pag-alangan ang dumaan sa mukha ni Doña Esmeralda bago ito tumango. Sige, samahan mo siya, Ricardo. Ang silid ni Amanda ay nasa ikalawang palapa sa dulo ng isang mahabang pasilyo. Nang buksan ni Don Ricardo ang pinto, bumungat sa kanila ang isang silid na tila kinuha mula sa isang magasin. Kulay rosas ang pader. May malaking kama na may puting kulambo at isang estante na puno ng libro. Malinis. Perpekto. Masyadong perpekto. Pumasok si Cecilia. Ang kanyang nga mata ay naglilibot. Hinahanap ang mali. Hinawakan niya ang pabalat ng isang libro sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang malawak na tubuhan. Doon niya nakita ang unang bagay na mali. Ang malaking bintanang gawa sa tsapis ay nakasara. Ngunit hindi lang ito basta nakasara. Ang nagilid ng kahoy na kwadro nito ay pinakuan ng malalaki at makakalawang na pako. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 6 na pako ang ibinaon dito. Tila sinisiguradong hinding-hindi na ito mabubuksan. Lumapit si Cecilia. Hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang ulo ng isang pako. Malamig ito at matigas. Bakit nila papakuan ang bintana ng silid ng kanilang anak? Para hindi makapasok ang sin? O para hindi makalabas ang sinuman? Para sa kanyang kaligtasan, biglang sabi ni Don Ricardo mula sa likuran niya, ang boses ay matigas na tila nabasa nito ang kanyang iniisip. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Mas mabuti ng sigurado. Isang palusot. Isang napakababaw na palusot. Naramdaman ni Cecilia ang pagtindi ng kanyang balahibo. Lumingon siya, pilit na ngumiti. Of course, Don Ricardo. Safety first. Ngunit ang isip niya ay sumisigaw. Hindi ito para hindi makapasok ang iba. Ito ay para hindi siya makalabas. Inilibot niya muli ang kanyang tingin. Mas masusi sa pagkakataong ito. Pinaaralan niya ang bawat sulok, ang bawat anino. Ang kanyang mamata ay sandaling tumama sa isang malaking aparador na gawa sa kamagong na nakatayo sa isang sulok ng silid. Mayroon itong kaunting siwang mula sa pader. At sa siwang na iyon, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang pahinga. Magakalmot. Malalalim na kalmot sa pader na kulay rosas. Hindi ito basta-bastang gas-gas. Ang maga ito ay marahas. Desperado. Tila kukong isang mabangis na hayop ang gumawa. Paulit-ulit na kinakaskas ang pader sa likod ng aparador sa lugar na hindi agad makikita. 5 paralel na linya, pababa, na inulit ng maraming beses. Nakita niya ang puting butil ng plaster na nalaglag sa sahig, nakatago sa dilim sa ilalim ng aparador. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang sa kanyang batok. Ang kwentong isang mabait na anak na mahilig makbasa ay biglang gumuho sa kanyang isipan. Pinalitan ito ang isang imahe na mas madilim, mas nakakakilabot. Isang taong ikinulong, nagwawala, desperadong sinusubukang makalaya. May nakita ka ba, Miss Manaloto? Tanong ni Don Ricardo. Ang tono ay nainip na.
Kung wala na, marami pa kaming dapat asikasuhin. Mabilis na umiling si Cecilia. Itinatago ang pakagulat sa kanyang mukha. Wala na po doon. Salamat sa oras ninyo. Habang naglalakad sila palabas ang silid, hindi napigilan ni Cecilia na lumingon muli. Isinara ni Don Ricardo ang pinto at ang tuno ng peklik ng trangka ay parang tuno ng selda ng isang bilangguan. Iniwan ni Cecilia ang Hacienda de Villa na may mas maraming tanong kaysa nung dumating siya. Ang lungkot ng mag-asawa ay huwad. Ang silid ng anak nila ay isang kulungan. At si Amanda de Villa, ang nawawalang senyorita, ay hindi lang basta nawawala. Itinatago siya. Mazaho pa ang maliit na paupahan na nakuha ni Cecilia. Sa sentro ng baryo ay simple. Lamang isang kwartong may isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakatanaw sa kalsada. Pagod na pagod siya, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Inilabas niya ang kanyang tape recorder at pinakinggan muli ang panayam sa mag-asawang De Villa. Ang kanilang maboses, kalmado at kontrolado, ay mas nakakatakot ngayon kaysa kanina. Sa labas, ang San Eustaquio ay unti-unti nang nilalamon ng gabi. Ang mailaw mula sa ilang poste ay tila mga nakaantok na mata. At ang tanging ingay na maririnig ay ang walang tigil na huninga kuliglig. Isang katahimikan na dati ay payapa, ngunit ngayon ay tila may banta. Isinandal ni Cecilia ang kanyang ulo sa headboard ng kama, ipinikit ang kanyang nga mata. Muli niyang nakita ang nga pako sa bintana, ang nga kalmot sa pader. Ano ang nangyari sa'yo, Amanda? At noon niya ito narinig. Isang tunog na bumasak sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na hindi niya agad makilala. Isang panahoy. Isang mahaba, malungkot, at nakakapangilabot na panahoy na namumula sa malayong direksyon ng matubuhan. Hindi ito sigaw ng tao, hindi rin ito alulong ng aso. Iba ito. Mayroon itong pihating ang isang nawalan, ngunit mayroon ding isang bagay na mas primal, mas gutom. Tila sigong isang nilalang na nasa pagitan ng pagiging tao at pagiging hayop. Napabalikwas ng upo si Cecilia. Ang puso niya ay biglang kumabo ng malakas. Tumakbo siya sa bintana at sumilip sa dilim. Wala siyang makita kundi ang maanino ng mapuno na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga kuligliga ay biglang tumahimik na parabang sila man ay natakot sa kanilang narinig. Natahimik ang lahat. Baka guni-guni lang niya iyon, naisip niya. Pagod lang siguro. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya itong muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malapit. Isang tunong ng dalisay na pagdurusa at isang pangakong punong panganib. Napatayo si Cecilia sa tabingang bintana, hindi makagalaw. Ang init ng probinsya ay biglang napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang kwentong ng nawawalang senyorita nga Hacienda de Villa ay hindi lamang isang misteryo. Gayon, sigurado na siya. Isa itong kwento NG Kababalagan. Ang mapakalingang kapitan. Kakaunti ang tulo ni Cecilia ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat ihip ng hangin na yumayanik sa yiro ng bubong, ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang sistema. Ang panahoy mula sa tubuhan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na tila isang sirang plakang pinakakakilakilabot na awitin. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang kanyang profesional na pag-isip. Isa siyang mamamahayag, hindi isang dalagitang nanunot ng katatakutan. Ang magatunayan ang kailangan niya, hindi ang maghahaka-haka na dalangang isang gabing pagod at takot. Ang lohikal na susunod na hakbang ay kausapin ang pinunong baryo. Ang munisipyong San Eustaquio ay isang maliit na gusalinggawa
sa semento na pininturahan ng kulay na dating puti. Ngunit ngayoy kulay abo na dahil sa alikabok at panahon. Sa loop, ang amoy ng malumang papel at sahig na pinunasan ng floor wax ay sumalubong sa kanya. Isang dekuryenteng ventilador sa kisame ang tamat na umiikot. Walang nagagawa kundi ang paikutin ang mainit na hangin. Si Kapitan Mateo ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Medyo malaki ang tiyan at nakasuot ng puting polo shirt na bahagyang basa sa pawis sa may kwelyo. Ngumiti ito ng malapat nang makita si Cecilia. Isang ngiting tila para sa isang kampanya sa eleksyon. Miss Manaloto, welcome sa aming munting baryo. Bati nito, iniabot ang kamay. Ang pagkakamay nito ay malakas at mainit. Nabalitaan ko ang pagdating mo. Ikaw pala ang sikat na journalist mula sa Maynila. Maupo ka. Inilatak ni Cecilia ang kanyang pakay. Anumang impormasyon na mayroon ang kapitan tungkol sa pagkawala ni Amanda ay malaking tulong. Sumandal si Kapitan Mateo sa kanyang silya, nagbuntong hininga na tila pasan niya ang problemang buong mundo. Hay, si Amanda, sakit ng ulong nga defila ang batang yan. Alam mo ba? Napakunot ang nuni Cecilia. Ibang-iba, ito sa imahang ipinintang mag-asawang Davila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Strict ang mga magulang niyan, lalo na si Don Ricardo. Pero si Amanda, matigas ang ulo. May sariling mundo. Paliwanag ng kapitan. Ibinaba ang kanyang boses na parang nagbabahagi ng isang sikreto. Actually, Miss Manaloto, sa tingin namin dito sa baryo, hindi talaga nawawala yan. Hindi nawawala. Naktanan yan, diretsong sabi ni Kapitan Mateo. Mayroon yang kinakasamang trabahador sa tubuhan, si Cardo. Isang hamak na magsasaka. Siyempre, tutol na tutol ang Madavila. Itinakwil nila ang lalaki. Sa tingin ko, isang gabi, nagdesisyon na lang ang dalawa na lumayas at magsimula ng bagong buhay. Ang kwento ay lohikal, simple. Isang pangkaraniwang drama na nangyayari sa mga probinsya. Ipinaliliwanag nito kung bakit tila hindi tunay ang pagluluksang mga magulang, maaring napahiya lamang sila. Ngunit hindi nito may paliwanag ang mga pako sa bintana at ang malalalim na kalmot sa pader. At isa pa, dagdag ng kapitan, lalong lumapit kay Cecilia. Ang kaibigan niyang si Alisa. Mag-ingat ka diyan. Si Alisa, ha? Bakit po? Kakaibang bata yan. Laging maisa. At apo yan ni Lola Adina, ang alam mo na, ang matandang nakatira sa dulong baryo. Hindi niya dinuktungan, ngunit naintindihan ni Cecilia ang ibig sabihin, ang albularyo, ang mangkukulam sa bulong-bulungan ng iba. Palagi silang makasama ni Amanda, patuloy ngang kapitan. Pero marami ang nakakakita na madalas silang magawe. May nagsasabi na nainggit daw yang si Alisa sa yaman ni Amanda. Isang masamang impluensya kung ako ang tatanungin mo. Hindi ako magtataka kung may kinalaman yan sa biglaang pagkawala ni Amanda. Umalis si Cecilia sa munisipyo na may halong pagdududa at kalituhan. Ang sinabi ngang kapitan ay nagbigay ng isang malinaw at simpleng landas para sa kanyang investigasyon. Hanapin si Cardo at kausapin si Alisa. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing masyadong malinis ang kwento. Masyadong madali. Ang pagiging matulungin ng kapitan ay tila isang pagtatangkang ilayo ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyan, napadaan siya sa isang maliit na bahay na kubo na napapalibutan ng mahalaman at bulaklak. Simple lang ito kumpara sa ibang mabahay, ngunit maayos at malinis. Mula sa loop, may naamoy siyang nilulutong luya. Bigla, bumukas ang pinto at lumabas ang isang dalagang payat. May mahabang itim na buhok at mga matang malungkot. Ito marahil si Alisa.
Kumilos ito ng may pagmamadali, tila may tinataguan. Lumingon-lingon muna ito sa paligid kaliwa, kanan bago mabilis na naglakad patungo sa likod bahay. Nagtago si Cecilia sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang kuryosidad ay biglang nanaig. Sinundan niya ng tingin ang dalaga. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang puno ng saging, nakita niya si Alisa na lumuhod. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagsimula itong mahukay ng mabilis sa mamasamasang lupa. Ang kanyang makilos ay punong kaba at pihati. Pagkatapos ng ilang sandali, may nilabas si Alisa mula sa bulsang kanyang saya. Isa itong maliit na bultong puting tela na tila may nakabalot sa loop. Mahigpit ang pagkakatali nito. Hinalikan muna ni Alisa ang munting balutan bago ito maingat na inilagay sa butas na kanyang ginawa. Pagkatapos ay dali-dali niya itong tinabunan ng lupa. Pinatag gamit ang kanyang ngapalat na parabang ayaw niyang may makakitang anumang bakas ng kanyang ginawa. Nakatayo si Cecilia sa kanyang pinagtataguan. Ang puso niya ay muling kumakabog. Lahat ng sinabi ni Kapitan Mateo ay bumalik sa kanyang isipan. Isang masamang impluwensya, may kinalaman sa pagkawala. Ano ang inilibing ni Alisa? Isang anting-anting? Isang bagay na pag-ari ni Amanda? O isang bagay na mas masahol pa? Ang simpleng kwentong, Kapitan ay biglang nakaroon ng isang madilim at nakakatakot na patunay. At si Alisa ang nasa gitna nito. Gaanino sa tubuan. Kinabukasan hindi maalis sa isip ni Cecilia ang imahe ni Alisa na naglilibing ng isang misteryosong bagay. Ang kwento ni Kapitan Mateo tungkol sa pagtatanan ay tila isang magandang takip sa isang mas madilim na katotohanan. Ngayon, dalawang landas ang nasa harap niya. Ang simpleng paliwanag ng kapitan at ang nakakakilabot na posibilidad na isinasangkot ang kakaibang dalaga at ang mga bulong-bulungan ng kababalahan. Bilang isang mamamahayag, kailangan niya ng ebidensya. Kung totoo ang sinabi ng kapitan na si Amanda ay sumama sa isang trabahador, ang tubuhan ang pinakamagandang lugar para magsimula. Doon nagtatrabaho ang lalaki. At doon din nanggaling ang panahoy na narinig niya noong unang gabi. Dala ang kanyang kamera at isang botelya ng tubig. Tinaha ni Cecilia ang daan patungo sa malawak na plantasyon. Sa malapitan, ang mga tubo ay mas matataas pa kaysa sa kanyang inaakala. Para silang maberdeng pader na bumubuong ang isang natural na labirin. Ang sikat ng araw ay hirap ng tumagos, lumilihang ang gumagalaw na anino sa lupa. Pumasok siya sa isa sa mga makikitit na daanan sa pagitan ng nga tubo. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang bahagyang hangin sa labas ay nawala at napalitan ito ng isang nakakapasong bigat. Ang hangin ay malakit at halos walang galaw. Ang tanging naririnig niya ay ang tunong kanyang ngapa sa tuyong lupa at ang sarili niyang pahinga. Habang lumalayo siya sa kalsada at papalalim sa tubuhan, isang pakiramdam ngang pag-isa ang dumagan sa kanya. Isang pag-isang may kasamang panganib. Bawat 10 hakbang, humihinto siya at pinakikinggan ang paligid. Ang rusling ng nga dahon. Iyon ba ay hangin lang? O may iba pa? Pagkatapos ng halos 15 minutong paglalakad, nagsimula siyang makaramdam na hindi siya nag-isa. Isang kaluskos. Mula sa kanyang kanan. Huminto siya. Naging alerto ang buong katawan. Sino yan? Tawag niya. Sinisikap na maging matatak ang kanyang boses. Katahimikan. Tanging ang mahinang pagaspas ng ngadahon ang sagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mas mabilis ng kaunti. Pagkatapos ng ilang hakbang, narinig niya itong muli, kaluskos. Sa pagkakataong ito, sa kanyang likuran, muli siyang huminto. At ang tunok ay huminto rin. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod.
may sumusunod sa kanya. Isang tao o isang bagay na naglalaro sa kanya, nagtatago sa pagitan ng matubo, laging nasa gilid lang ng kanyang paningin. Doon niya naamoy. Isang mabahong amoy na tila pinahalong nabubulok na dugo at dampok. Sinundan niya ang amoy. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng profesional na kuryosidad. Dinala siya nito sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng matubo, kung saan bahagyang nakapasok ang sikat ng araw. Ang nakita niya roon ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. 3 manok ang nakahandusay sa lupa. Ngunit hindi lang sila basta patay. Ang mga katawan nila ay tila piniga hanggang matuyo. May 2 maliit at perpektong butas sa lig ng bawat isa. At walang kahit isang patak ng dugo sa kanilang mga balahibo o sa lupa. Ang mga mata nila ay dilat, na parabang nakakita silang isang bagay na hindi ka panipaniwala bago sila malagutang ng hininga. Napaurong si Cecilia. Napatakip sa kanyang bibig. Hindi ito gawa ng isang hayop. Hindi ganito pumatay ang isang ahas o isang musang. Ito ay malinis, tumpak, at nakapangingilabot. Ang mga bulong-bulungan ng mga taga-baryo ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga salitang sinubukan niyang isantabi bilang mga kwentong bayan lamang. Aswang, dali-dali siyang tumalikot. Ang tanging nasa isip ay ang makalabas sa nakakatakot na lugar na iyon. Hindi na niya alintana ang matutulis na dahon na humihiwa sa kanyang braso. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang lupa sa kanyang harapan. Ang kanyang paa ay lumubog sa isang bagay na malambot at maputik. Napatili siya ng bahagya, nawalan ng balanse. Nang tiningnan niya kung ano ang kanyang natapakan, ang dugo sa kanyang katawan ay tila na gelo. Hindi ito ordinaryong putik. Nakabaon doon ang isang sapatos na pambabae, isang mamahaling sapatos na gawa sa katat. Ang uring sapatos na isusuot ng isang senyorita. Ang guring sapatos na pagari ni Amanda de Villa. Nanginginig ang makamay na yumuko si Cecilia at hinukay ito mula sa pakakalubok. Ang sapatos ay basang-basa sa putik. Ngunit hindi lang putik ang nakakapit dito. Nababalot din ito ng isang maitim, malapot at mabahong likido ang parehong amoy na naamoy niya sa mga patay na manok. Tinitigan niya ang sapatos sa kanyang kamay. Ang nag-iisang ebidensya na may karahasang nangyari dito sa gitnang tubuhan. Ang simpleng kasong isang nawawalang dalaga ay isa na ngayong bangungot. At siya, si Cecilia Manaluto, ay nakatayo sa pinakasentro nito. Ang matandang babae sa dulo ng baryo. Nangingining na umalis si Cecilia sa tubuhan. Mahigpit na hawak ang maruming sapatos ni Amanda na parabang ito ang pinakabanal na relikya. Ang amoy ng nabubulok na dugo ay tila kumapit na sa kanyang makamay, sa kanyang damit, sa kanyang buhok. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang paglusong sa isang bangungot na unti-unting nakakaroon ng anyo. Sino ang kakausapin niya? Ang Madufila? Sasabihin lang ngang maiyon na pag-ari ito ngang isang hamak na trabahador. Si Kapitan Mateo? Itataboy lang nito ang usapan pabalik kay Alisa. Si Alisa, natatakot siyang harapin ang dalaga, lalo na pagkatapos ng kanyang nakita sa likod bahay nito. Isa na lang ang natitirang pagpipilian. Ang pinagmulan ng lahat ng bulong-bulungan. Ang taong kinatatakutan at iniwasan ng buong baryo. Si Lola Adina. Ang dampang matanda ay nakatayo sa pinakadulong baryo kung saan ang makabahayan ay nagiging kaparangan at ang kaparangan ay nagiging paanan ng gubat. Hiwalay ito sa lahat na parabang kusa itong itinula palayo ng komunidad. Gawa ito sa makawayan at nipa. Napapalibutan ngang manakasabit na bungkos ng iba't ibang uri ng halamang gamot na ang maamoy ay naghahalo-halo sa hangin.
Huminto si Cecilia sa harap na bakod na gawa sa patpat, nagalangan. Narinig niya ang makwento na si Lola Adina ay nakakausap ang mga espiritu na kaya niyang magpagaling o magdulot ngang sakit sa pamamagitan lamang ng isang bulong. Na kwentong pinagtatawanan niya noon sa Maynila. Ngunit dito, sa ilalim ng bigat ng katahimikan ng San Eustaquio, ang maito ay tila nakakaroon ng bigat. Huminga siya ng malalim at tinawag ang pangalan nito. Lola Adina. Walang sumagot. Lola Adina, ako po si Cecilia Manaloto. Isa po akong manunulat. Gusto ko lang po sanang magtanong. Mula sa loob ng madilim na dampa, isang anino ang gumalaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumilihangang isang mahinang langit-ngit. Sa siwang, isang mukha ang lumitaw. Si Lola Adina ay mas matanda pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang balat nito ay kasing kulubot ng isang tuyong dahon. At ang kanyang nga mata ay malalim, tila nakita na nito ang lahat ng bagay sa mundo. Ang buhok nito ay puting-puti na, nakatali sa isang magulong pusot. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang nga mata nito ay hindi kumukurap. Hindi ito tumingin sa mukha ni Cecilia, kundi sa isang bagay na nasa likod niya o marahil sa isang bagay na nasa loob niya. Alam ko kung bakit ka narito, sabing matanda. Ang boses ay mahina at paos, na parang dahong tuyo na kinakaskas sa lupa. Nagulat si Cecilia. Po? Hindi pinansin ni Lola Adina ang kanyang tanong. Ang tingin nito ay bumaba sa kamay ni Cecilia, sa sapatos na hawak niya. Ang hinahanap mo ay nagiwan bakas. Pumasok si Cecilia sa bakuran dahan-dahan, na parang pumapasok sa teritoryo ng isang mabangis na hayop. Ito po, sa tingin ko ay kay Amanda de Villa ito. Tumango ang matanda. Isang mabagal at sinadyang paggalaw. Ang tupa na nawala sa kawan. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Desperadong tanong ni Cecilia. Umiling si Lola Adina. Ang mamata nito ay lumayo, tumingin sa direksyon ng Hacienda de Villa na natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Hindi lahat ng nawawala ay gustong matagpuan, lalo na kung ang pagkawala ang kanyang tanging kaligtasan. Hindi ko po maintindihan. Humarap muli si Lola Adina kay Cecilia at sa pagkakataong ito, nakita ni Cecilia ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya nakita sa kaninuman sa baryo, tunay na pihati. Ang lupaing ito ay may utang. Isang matandang utang na sinisingil sa dugo. Ang masalita ay tila mga buktong. Ngunit mayroon itong bigat na tumagos sa pag-aalinlangan ni Cecilia. Sinisingil? Ang buwan ay magiging bilog, bulong ang matanda. Mas para sa sarili nito kaysa kay Cecilia. Ang uhaw ay hindi na mapipigilan. Ang sumpa ay kailangang tuparin. Sumpa? Ang salitang iyon ay nag-iwan ng lamig sa hangin. Ito na ang pangalawang beses na narinig niya ang tungkol sa isang utang na dugo. Lola, ano po ang nangyayari sa lugar na ito? Tanong ni Cecilia. Ang kanyang boses ay halos maging isang pakiusap na. Lumapit si Lola Adina. Ang amoy nito ay pinahalong luya, tabako at lupa. Inabot nito ang kamay, isang kamay na puro butot balat, at hinawakan ang braso ni Cecilia. Ang hawak nito ay nakakagulat na malakas. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mamata. At sa isang saglit, naramdaman ni Cecilia na tila nakikita ng matanda ang lahat ng kanyang iniisip, lahat ng kanyang takot. Umalis ka na, Hija, sabi nito. Ang boses ay punong isang kagyat na babala. Umalis ka na bago kalamunin ng gabi dahil ang dilim sa lugar na ito ay gutom. At hindi ito namimili ng
Isasama niya sa kanyang paglalamon. Binitawan nito ang kanyang braso. Bago pa makapagsalita muli si Cecilia, tumalikod na ang matanda at pumasok sa kanyang dampa. Isinasara ang pinto ng walang anumang tunok. Naiwan si Cecilia sa labas. Nangingini, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sinabi nito. Ang mahuling salita ni Lola Adina ay hindi isang payo. Ito ay isang propesiya, isang hula na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sa kanyang pagtalikod, may isa pang sinabi ang matanda. Sapat lang ang lakas para marinig niya sa kabilang panig ng pinto. Isang pangungusap na mananatili sa kanya at babagabag sa kanyang pagtulok sa magabing darating. Ang hinahanap mo ay hindi nawawala. Bulong ng boses mula sa kadiliman. Nahihintay lamang siya. Ang kamanika ni Amanda. Ang masalita ni Lola Adina ay parang matini na bumaon sa isipan ni Cecilia. Sumpa, utang na dugo. Naghihintay lamang siya. Ang nga, ito ay hindi nga. Simpleng bulong-bulungan ng isang baryo. Mayroon ng bigat ang nga ito. Isang bigat na dinadala ng sapatos ni Amanda at ng mga patay na manok sa tubuhan. Ngunit si Cecilia ay isang babaeng nabubuhay sa mundo ng katotohanan at ebidensya. Kailangan niya ng isang bagay na mahahawakan, isang bagay na konkretong mag-unay sa lahat ng kababalahan. At ang tanging tao na nasa gitna ng lahat ng ito, bukod kay Amanda, ay si Alisa. Ang imahe ni Alisa na naglilibing ng isang bagay sa kanilang likod bahay ay bumalik sa kanya. Ano ang nasa loob ng balutan na iyon? Bakit kailangang ilibing? Kung may kinalaman si Alisa sa pagkawalan ni Amanda, sa pamamagitan men ng inggitong kulam gaya ng isinadya ni Kapitan Mateo, ang sagot ay maaring nasa loob ng bahay nito. Kinagabihan, gumawa si Cecilia ng isang desisyon na labak sa kanyang etika bilang isang mamamahayag, ngunit itinulak ng kanyang lumalaking takot at desperasyon. Babalikan niya ang bahay ni Alisa. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya titingin mula sa malayo, papasukin niya ito. Hinintay niya ang paglalim ng gabi. Mula sa bintana ng kanyang tinutuluyan, nakita niyang umalis si Alisa. Bitbit ang isang bayong. Marahil ay papunta sa palengke o may bibisitahin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dala ang isang maliit na flashlight. Tahimik na tinaha ni Cecilia ang daan patungo sa kubo ni Alisa. Ang bahay ay mas maliit at mas madilim sa malapitan. Ang mahalaman sa paligid nito ay tila maaninong namamasid. Dahan-dahan niyang itinulak ang maliit na tarangkahan na gawas sa kawayan. Nalumihan ng isang mahinang tunok. Napatigil siya, pinakiramdaman ng paligid. Nang walang gumalaw, nagpatuloy siya. Ang pinto sa likod ay hindi nakakandado. Sa isang maliit na baryo tulad ng San Eustaquio, ang tiwala ay karaniwan pa rin. Huminga ng malalim si Cecilia at pumasok sa loob. Ang sala ay simple at malinis. May isang maliit na altar sa isang sulok na may larawan ng Birheng Maria at isang rosaryong nakasabit. Ngunit sa ilalim ng imahang kabanalan, may naamoy si Cecilia isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng pinatuyong dahon at ugat, katulad ng amoy sa labas ng dampa ni Lola Adina. Dinala siyang kanyang mapaa sa isang maliit na silit sa gilid. Tila ito ang silit ni Alisa. Dito, mas matindi ang amoy ng mahalamang gamot. May mga bungkos ng iba't ibang uri ng halaman na nakasabit mula sa mga biga ng kisame. May mga garapon na punong nga madilim na likido at mga pinulbos na sangkap. At sa sahig, sa gitna mismong silid, may mga iginuhit na simbolo gamit ang uling. Mga simbolo na hindi pamilyar kay Cecilia, ngunit nagpapaalala sa kanyang mga kwento tungkol sa mga anting-anting at mga ritual. Kinilabutan si Cecilia. Ang lahat ng ito ay tumutugma sa kwento ni Kapitan Mateo.
Ang lugar na ito ay hindi tahanan ng isang ordinaryong dalaga. Ito ay pugat ng isang taong nagsasagawa ng maritwal. Ito ba ang pugat ng isang mangkukulam? Sinimulan niyang halungkatin ang silid. Nanginginig ang nakamay. Binuksan niya ang isang maliit na baul, ngunit nga lumang damit lang ang laman nito. Tumingin siya sa ilalim ng maliit na papak na nagsisilbing kama ni Alisa. At doon, sa ilalim ng dilim, nakita niya ito, isang bagay na gawa sa tela. Isang manika. Maingat niya itong inabot. Ito ay isang manikang yari sa kamay, gawa sa puting katsa at pinalamanan ng dayami. Ang buho nito ay gawa sa itim na sinulid at ang mamata ay 2 itim na butones. Simple lang ito, ngunit may isang detalye na nakpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa dibdib ng manika ay may isang maliit na pirasong tela na kinuha mula sa isang mamahaling damit, isang damit na may burda ngang maliliit na bulaklak. Ang parehong burda na nakita ni Cecilia sa isang damit na nakasampay sa loop ng aparador sa silid ni Amanda de Villa. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, nakatusok sa buong katawan ng manika ang napakaraming karayom. Sa puso, sa tiyan, sa ulo, sa mga kamay at paa. Ito ay isang perpektong replikang isang taong isinasailalim sa isang sumpa. Isang voodoo doll. Nabitawan ni Cecilia ang manika na para siyang napaso. Napaurong siya, napasandal sa pader. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Toto ang lahat. Si Alisa, ang malungkot at tahimik na dalaga, ay gumagamit ng itim na mahika laban sa kanyang kaibigan. Ito ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ito ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Bigla, sa gitna ng kanyang pagkataranta, narinig niya ang isang tunog mula sa labas. Ang tunong tarangkahan na dahan-dahang bumubukas. Bumalik na si Alisa. Walang oras para mag-isip. Ang tanging lugar na mapagtataguan ay ang aparador sa kabilang sulok ng silid. Mabilis at tahimik na pumasok si Cecilia sa loob. Isinara ang pinto ng may kaunting siwang para makasilip. Sakto lamang ang kanyang pagtago. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Alisa. Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Cecilia ang dalaga. Mukha itong pagod at balisa. Inilapak nito ang kanyang bayong at naupo sa sahi. Sa gitna ng iginuhit na simbolo. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Cecilia. Kinuha ni Alisa ang manika mula sa sahig. Ngunit sa halip na may galit o kasamaan sa kanyang mukha, ang nakita ni Cecilia ay dalisay na pihati. Niyakap nito ang manika na puno ang karayom. Isinupsop ang kanyang mukha dito at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mabalikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang imahengang isang taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Cecilia sa lupngang madilim at masikip na aparador, hindi makahinga. Ang nakikita niya ay hindi umayon sa kanyang iniisip. Hindi ito ang kilos ng isang mangkukulam na nagagalak sa kanyang tagumpay. Ito ang kilos ng isang taong nagluluksa. Ito ang kilos ng isang taong natatalo. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya iyakan ang manikang ginagamit niya para manakit? Ang katotohanan, napagtanto ni Cecilia, ay mas komplikado at mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. At siya ay nakakulong ngayon sa isang silid kasama ang isang babaeng umiiyak. Hawa ang isang sinumpang manika sa gitna ng isang baryong nilalamon ng isang hindi may paliwanag na kasamaan. Magasigaw na hindi marinig. Hindi alam ni Cecilia kung gaano siya katagal na nakatayo sa loop ng masikip at maalinsangang aparador.
Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pinipigilang paginga at ang mga higbi ni Alisa sa labas. Nang sa wakas ay tumayo ang dalaga at lumabas ang silid. Marahil para kumuha ang tubig o magilamos, naghintay pa si Ceciliang ilang sandali bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Bawat hakbang palabas ng bahay ni Alisa ay tila isang paksubok. Ang bawat langit-ngit ng sahik na kawayan ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nang sa wakas ay makalabas siya, tumakbo siya nang walang lingon-likod. Ang imahe ng umiiyak na si Alisa at ng manikang puno ng karayom ay nagbabanggaan sa kanyang isipan. Pabalik sa kanyang silid, hindi siya mapakali. Nilatak niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa ibabaw ng kanyang mesa na parabang mapiraso ng isang imposibleng puzzle. Ang kwentong nga de Villa. Isang nagdadalamheting pamilya. Isang kasinungalingan, besam nga pako sa bintana at mga kalmot sa pader. Ang kwento ni Kapitan Mateo. Isang nagtanang dalaga at isang kaibigang nainggit. Isang kasinungalingan o sa pinakamabuti, isang kalahating katotohanan dahil hindi nito may paliwanag ang mga patay na manok o ang panagoy sa gabi. Ang kwento ni Alisa. Isang mangkukulam na umiyak habang yakap ang kanyang sinumpa. Isang napakalaking kontradiksyon na hindi maintindihan ni Cecilia. Kung ang lahat ay nagsisinungaling, saan naroroon ang katotohanan? Napagtanto niya na may isang lugar na hindi pa niya lubusang nasisiyasat. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang Hacienda de Villa. Ang mga magulang ay nagsinungaling. Ngunit paano ang mataong nakapaligid sa kanila? Ang mga kasambahay na tahimik na naglilinis, nagluluto at naghahain. Sila ang mamulto sa loob ng mansion hindi nakikita. Ngunit nakikita ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Cecilia sa hacienda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan sa harapang pinto. Naglakat siya sa gilid patungo sa likurang bahagi kung saan naroroon ang kusina at ang labahan. Dito, ang hangin ay hindi kasing bigat ngang nasa loob ngang mansyon. Mayroong nga, tunog ngang buhay, ang pagtatalo ngang gusinera, ang pahampas ng damit sa labahan. Nagmasid siya mula sa malayo, naghihintay ngang pagkakataon. Nakita niya ang isang matandang babae, marahil na nga 60 anyos na nag-isa habang nagsasampayng maputing kumot. Ang mukha nito ay punong ngalinyang pagod at pag-alala. Ito ang babaeng nagpatuloy sa kanya noong unang araw. Dahan-dahang lumapit si Cecilia. "Manang, magandang umaga po." Nagulat ang matanda, muntik nang mabitawan ang hawak na kumot. Lumingon ito at nang makilala si Cecilia, ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. "Senyorita, anong ginagawa niyo dito?" "May gusto lang po sana akong itanong tungkol kay Amanda." Mahinang sabi ni Cecilia, sinisiguradong walang ibang makakarinig. Agad na umiling ang matanda. Ang mata ay mabilis na lumipot sa paligid. "Naku, senyorita, wala po akong alam." Ang sabi ngang Don at Donya ay umalis siya. Naglayas. Ang masalita ay mabilis at kabisado na parabang matagal na niya itong inensayo. "Manang, nakita ko po ang silit niya." Giit ni Cecilia. Ibinaba pa lalo ang kanyang boses. "Nakita ko ang mga pako sa bintana." Sa pagbanggit ng nga pako, ang maskara ng pakukunwari ng matanda ay gumuho. Ang kanyang nga balikat ay bumaksak. Tumingin siya kay Cecilia. At sa pagkataong ito, ang takot sa kanyang nga mata ay napalitang ng isang bagay na mas malalim. Awa. Awa para kay Cecilia o marahil para kay Amanda. Hinila siyang tanda sa likod ng isang malaking tanggang tubig. Malayo sa mamata taingang iba. "Hindi mo dapat ito pinapasok. Hija," bulong nito. Nanginginig ang boses. "Mapapahama ka lang. Kailangan ko pong malaman ang totoo.
Pakiusap ni Cecilia. Hindi po ako alis hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyari kay Amanda. Tinitigan siya ng matandang kasambahay, tila sinusukat ang kanyang katatagan. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, huminga ito ng malalim at yumuko. Hindi nawawala si Senyorita Amanda. Sabi nito, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis sa kanyang dibdib. Kinilabutan si Cecilia. Nasaan siya? Ang luha ay nagsimulang mamusam nga matang matanda. Ikinulong siya. Sino? Saan? Ang kanyang magulang. Sagot nito, halos hindi na marinig. Pagkatapos siyang magsimulang magbago. Magbago? Paanong magbago? Tanong ni Cecilia. Ang puso niya ay kumakarera na. Hindi na siya natutulog sa gabi. Lagi siyang nakatingin sa buwan mula sa kanyang bintana na parabang tinatawag siya nito. Nagiging mailap siya. Mabangis. Isang gabi, sinubukan niyang tumakas. Doon nila pinakuan ang bintana. Nang magwala siya, nang magsimula siyang mangalmot, dinala nila siya sa lumang bodega sa likod ng tubuhan. Isang bodega. Isang madilim at nakalimutang lugar. Iyon pala ang kulungan ni Amanda. Ang makalmot sa pader ng kanyang silit ay hindi lang basta pagwawala. Ito ay ang simula. Bakit? Bakit nila gagawin yon sa sarili nilang anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Cecilia. Umiling ang matanda. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam ang lahat, Hija. Ngunit may mga kwento ang mga matatanda dito. Isang sumpa raw sa pamilya De Villa. Isang bagay na natutulog at nagigising lamang kapag may matinding galit o pihati. Biglang naugnay ang lahat sa isip ni Cecilia. Ang sumpa na binanggit ni Lola Adina, ang pihati sa mga mata ni Alisa, ang pagbabago ni Amanda. Hindi ito simpleng pagrebelde. Ito ay isang bagay na mas luma at mas masahol pa. Manang, litas pa siya doon. Ang tingin na ibinigay sa kanya. Ang matanda ay punong lagim. Naririnig namin siya. Sabi nito, nanginginig na ang buong katawan. Naririnig namin siyang sumisigaw tuwing gabi. Mga sigaw na hindi mo aakalaing magmumula sa isang tao. Napahawak si Cecilia sa kanyang dibdib na parabang hindi siya makahinga. Prutos ng De Villa, patuloy ng matanda. Ang masalita ay halos isang pabulong na punong takot at kahihiyan. Utos nila na magbingi-bingihan kami. Isang sigaw na walang nakikinig. Isang pagdurusa na binalewala. Ang tunay na katatakutan sa Hacienda De Villa ay hindi ang namultong nakaraan, kundi ang kalupitan ng buhay na tao sa kasalukuyan. Si Amanda ay hindi nawawala. Siya ay isang bilanggo, iniwan para mabulok sa dilim, habang ang kanyang magulang ay nagpapanggap na nagluluksa sa harap ng mundo ang panahoy na narinig ni Cecilia noong unang gabi. Hindi iyon mula sa isang multo o isang hayop sa tubuhan. Iyon ay ang sigaw ni Amanda. Ang balat kayo ni Alisa. Ang paglalakad pabalik mula sa hacienda ay tila isang mahabang prosesyon sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ang init ay hindi nararamdaman ni Cecilia. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig na dulot ng katotohanan. Si Amanda ay hindi nawawala. Si Amanda ay isang bilanggo. At ang kanyang sigaw ay sinadyang hindi pinapakinggan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Galit sa De Villa sa kanilang kalupitan. Galit kay Kapitan Mateo sa kanyang makasinungalingan. At isang nakumapaw na galit para kay Alisa. Ang dalagang gumagamit ng madilim na mahika habang ang kanyang kaibigan ay nagdurusa sa isang madilim na bodega. Hindi na siya naksayang panahon. Dala ang bigat ng kanyang natuklasan, tinahak niya ang daan pabalik sa kubo ni Alisa
Hindi na siya nagtago, hindi na siya nag-alinlangan. Nadatnan niyang nagdidilig ng halaman si Alisa sa harapan ng bahay. Nang makita siya nito, ang muhang dalaga ay agad na namutla. "Anong kailangan mo?" tanong ni Alisa. Ang boses ay mahina ngunit may bakas ang pagtatanggol. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Cecilia. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Lumapit siya, hindi na naghihintaying paanyaya. "Alam ko na, wala akong alam sa sinasabi mo." Umatras si Alisa, papalapit sa pintong kanilang bahay. "Talaga," hamon ni Cecilia. "Alam kong hindi naktanan si Amanda. Alam kong ikinulong siya ng sarili niyang nga magulang sa isang bodega at alam kong may kinalaman ka dito." Ang huling pangungusap ay tila isang sampal kay Alisa. Ang takot sa kanyang mata ay napalitan ng gulat. "Pumasok ako sa bahay niyo," pag-amin ni Cecilia, walang bahid ng pagsisisi. "Nakita ko ang silid mo, nakita ko ang maritual, at nakita ko ito." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Cecilia ang isang bagay na kinuha niya mula sa basurahan ni Alisa noong gabing iyon, isang karayom na may itim na sinulit. Itinapat niya ito sa mukha ng dalaga. "Nakita ko ang manika, Alisa. Ang manikang kamukha ni Amanda. Bakit mo ginagawa to sa kanya? Hindi pa ba sapat ang pagdurusa niya?" Sa puntong iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Alisa. Ang pagtatanggol, ang takot, lahat ay nawala at napalitan ng dalisay na pihati. Ang maluha na pinigilan niya ng matagal ay nagsimulang dumaloy sa kanyang napisngi. "Hindi mo naiintindihan," hikbi niya, napasandal sa pader. "Kung gayon, ipaintindi mo sa akin," sigaw ni Cecilia. "Bakit mo siya kinukulam habang siya'y nakakadena?" "Hindi ko siya kinukulam," sigaw ni Alisa pabalik. Ang kanyang boses ay basak at punong sakit. "Sinusubukan ko siyang iligtas." Napatigil si Cecilia. Ang mga salita ay hindi tugma sa lahat ng ebidensya. Iligtas? Sa pamamagitan ng pagtutusok ng karayom sa kanyang wangis? Ang makarayom ay hindi para saktan siya. Paliwanag ni Alisa. Ang kanyang masalita ay nakukumahok na lumabas. Ang maiyon ay panangga, proteksyon, para harangin ang sumpa. Sumpa? Naguguluhang tanong ni Cecilia. Dun, sa gitnang sala na amoy halamang gamot, isiniwalat ni Alisa ang lahat. Isinalaysay niya ang kwento na ipinapasa-pasa sa kanilang pamilya. Isang kwento na alam din ng Madafila ngunit pilit na itinatago. Ang kwento ng minanang aswang. Isang sumpa na nakakabit sa dugo ng Davila, na nagigising lamang sa isang babae sa kanilang lahi kapag ito ay dumanas ng matinding kalupitan at pag-abuso. "Hindi nagbago si Amanda dahil sa akin," umiiyak na sabi ni Alisa. "Nagbago siya dahil sa kanila. Dahil sa ginawa sa kanya ng sarili niyang pamilya. Nang malaman nilang may gusto siyang iba, isang hamak na magsasaka, binugbog siya, ikinulong. Ang galit at sakit na naramdaman niya, iyon ang gumising sa kung anumang natutulog sa loob niya. Ang manika," paliwanag niya, "ay hindi isang gamit sa kulam. Ito ay isang salo, isang sisidlan. Itinuro ito sa kanya ang kanyang lola. Ito ay isang desperadong ritual para tawagin ang kaluluwa ni Amanda, ang kanyang pagkatao, at ikulong ito sa manika upang maprotektahan ito habang ang kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ng halimaw." Ang pagiyak niya habang hawak ang manika ay hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kabiguan, dahil nararamdaman niyang paunti na ng paunti ang Amanda na natitira sa loob nito. Bawat salita ni Alisa ay parang isang suntok sa sikmura ni Cecilia. Ang buong teorya niya, ang kanyang buong investigasyon ay gumuho sa isang iglap.
Ang kasamaan ay binaliktad. Ang mangkukulam ay isa palang tagapagligtas. Ang mabiktima ay ang matunay na halimaw. Siya, ang matalinong mamamahayag, ay naging isang bulag na manghuhusga. Tinitigan niya si Alisa ang payat na dalaga na pasan-pasan ang bigat ng isang sinaunang sumpa na mag-isang lumalaban para sa kaluluwangang kanyang kaibigan. Ang lahat ng galit ni Cecilia ay naglaho at napalitan ng isang malalim at nakakahiwang pagkakamali. Alisa, patawarin mo ako, bulong niya. Halos hindi makapaniwala sa sarili niyang kamangmangan. Ngunit umiling si Alisa. Ang kanyang mata ay punong isang bagong emosyon, takot. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa kanina. Tumingin siya sa labas. Sa papalubok na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan. Huli na tayo, sabi ni Alisa sa isang boses na halos wala ng pag-asa. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Cecilia, puno ng isang nakakatakot na katiyakan. Ngayong gabi, kabilugan ng buwan, ang uhaw niya ay hindi na mapipigilan. Ang sumpa, ang babaylan. Ang mahuling salita ni Alisa ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa papalapit na gabi. Kabilugan ng buwan sa Maynila. Ito ay isang magandang tanawin lamang. Dito sa San Eustaquio, ito ay isang pangitain, isang hudyat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cecilia. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na niyang maintindihan. Hindi sumagot si Alisa. Sa halip, hinila niya si Cecilia palabas ng bahay. Kailangan nating puntahan si Lola. Siya lang ang nakakalam kung ano ang dapat gawin. Mabilis ang kanilang lakad patungo sa dampa ni Lola Adina. Ang takip silim ay mabilis na bumabagsak. At ang anino ng puno ay humahaba na parang madali ring nag-abot upang hawakan sila. Nang marating nila ang dampa, nadatnan nila ang matanda sa labas, nakaupo sa isang maliit na bangko, nakatingin sa gubat na tila may hinihintay. Lola, sabi ni Alisa, humihingal. Nalaman na niya. Tumingin si Lola Adina kay Cecilia, ngunit walang pakagulat sa mga mata nito. Tila inaasahan na niya ang pagdating nilang dalawa. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilog. Apo, kahit anong harang ang gawin mo, hahanap at hanap ito ang paraan para umagos. Pinaupo silang matanda. Sa harap nila, sa isang maliit na kalderong nakasalang sa nagbabagang uling, may kumukulong likido na naglalabas ng mapait na amoy. Isalaysay mo sa kanya ang lahat. Lola, pakiusap ni Alisa, kailangan niyang malaman. Huminga ng malalim si Lola Adina. Isang tunok na tila nagmula pa sa kailaliman ng lupa. At doon, sa ilalim ng papalaking buwan, nagsimula siyang magkwento. Ang kwento niya ay nagsimula daan-daang taon na ang nakalipas. Bago pa man dumating ang Makastila, bago pa man maging tubuhan ang Malupain, ang lugar na kinatatayuan ng San Eustaquio ay sagrado noon. Isang lupain na pinangangalagaan ng isang makapangyarihang babaylan, isang leader, isang pari, isang manggagamot. Siya raw ang ninuno nila ni Alisa. Nang dumating ang maninunong nga Davila, dala ang krus at espada, inagaw nila ang lupain. Pinuputol ang masagradong puno, nilapastangan ang madambana. Ang babaylan ay lumaban, ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan laban sa mabaril at kanyon. Bago siya bawian ng buhay, isinumpa ng babaylan ang dugo ng Davila. Hindi ito isang simpleng sumpang kamatayan o kamalasan. Ito ay isang sumpa na mas tuso, mas personal. Ang lupang ito na inagaw ninyo sa akin ay sisingilin kayo sa dugo, sabi ni Lola Adina. Inulit ang mga salitang kanyang ninuno. Ang kanyang boses ay tila nag-iba, nagiging mas luma at mas malalim. Sa bawat henerasyon, kapag ang isang anak na babaeng inyong lahi
ay dumanas ng pinakamatinding pag-api at kalupitan sa inyong mga kamay. Ang dugo ng aking mamandirigma ay gigising sa kanyang maugat. Ang kanyang anyo ay magbabago. Ang kanyang gutom ay magiging gutom ng isang halimaw, at sasalakayin niya ang mga nasa kapangyarihan. Sisirain ang lahat ng inyong itinayo hanggang sa mabawi ng lupang ito ang kanyang sarili. Napanganga si Cecilia. Ang kwentong bayan ay nakakaroon ng laman. Ang mina ng aswang ay hindi lang isang halimaw. Ito ay isang instrumentong paghihiganti. Isang sumpa na ginagawang sandata ang sariling kadugong ng kawe. Alam ito NG Emega de Villa, patuloy ni Lola Dina. Kaya't sa bawat henerasyon, ang mababay sa kanilang pamilya ay tinatratong parang mga bagay na kailangang kontrolin, binabantayan, sinasaktan. Sa pag-akalang mapipigilan nila ang sumpa, sila pa mismo ang nagiging dahilan ng pagising nito. Si Amanda ay ang pinakabagong biktima. Ang pag-ibig niya sa isang hama na magsasaka ang naging mitsa. Ang kalupitan ng kanyang ama ang naging gatilyo. Kaya ang ritual. Bulong ni Cecilia. Naunawaan na ang lahat. Ang manika. Sinusubukan ninyong pigilan ang sumpa. Sinusubukan naming iligtas ang natitira pa sa kanyang kaluluwa. Pagtatama ni Lola Adina, isang lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit ang sumpa ay masyadong malakas. Ang galit na itinanim sa puso ni Amanda ay masyadong malalim. Ngayong gabi, sa ilalim ng buong liwanag ng buwan, ang pagbabago ay magiging ganap. Tumingin si Cecilia kay Alisa na ngayon ay tahimik na umiiyak sa tabi ng kanyang lola. Nakita niya ngayon ang bigat ng pasanang dalaga. Sa loob ng maraming linggo, mag-isa niyang nilalabanan ang isang sinaunang sumpa. Sinusubukang iligtas ang isang kaibigan mula sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, habang ang buong baryo ay itinutring siyang salarin. Ang pagiging isang mamamahayak ni Cecilia, ang kanyang lohika, ang kanyang pag-aalinlangan, lahat ay tila walang silbi sa harap ng isang katotohanan ganito kalaki, ganito katanda. Hindi na ito tungkol sa isang artikulo o isang scoop. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan, tungkol sa isang babaeng nagiging halimaw dahil sa kalupitan ng tao, habang ang buwan ay dahan-dahang umakyat sa kalangitan. Ang kadiliman sa gubat ay tila mas naging matingkat, ang katahimikan ay nabasak. Isang tunok ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na punong ngalit at lakas na hindi pang tao. Sinundan itong isang malakas na kalabok na tila tunong ang bakal na binabali. Pagkatapos ay masigaw-masigaw ng takot at sakit mula sa mabantay ng hasyenda. Ang halimaw ay nakabala na. Nakatinginan silang tatlo. Ang kanilang mamukha ay nababalutan ng malamlam na liwanag ng buwan at ng apoy mula sa kaldero. Ang takot ay isang buhay na bagay sa pagitan nila. Ang gabing pahuhukom ay nagsimula na. Pagkawala ng pagkatao. Ang sigaw na iyon ay hindi katulad ng mga panahoy na narinig ni Cecilia noong manakaraang gabi. Ang maiyon ay punong pihati, ang tunog ng isang taong nakdurusa. Ito ay iba, ito ay isang atungal ng tagumpay, isang deklarasyon ng kalayaan na puno ng put. Tumayo si Lola Adina. Ang kanyang mata ay nakatuon sa direksyon ng hasyenda. Nagsimula na, bulong niya. Nanginginig na tumayo si Alisa. Lola, anong gagawin natin? Hindi agad sumagot ang matanda. Ang kanyang atensyon ay nasa mga tunog na nakmumula sa malayong bodega. Ang nasigang ang magabantay ay napalitan ng isang nakakapangilabot na katahimikan na binasak lamang ng tunong isang bagay na kinakalatkat sa lupain ng malalakas na paggampas. Si Cecilia, na kanina lang ay parang binuhusang ng malamig na tubig, ay biglang nakaramdam ng isang kayat na pangangailangan na kumilos. Kailangan nating tumawag ng tulong. Si Kapitan Mateo, ang pulis. Walang magagawa ang kanilang mabala. Hija,
Sagot ni Lola Adina. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa. Ang galit ng lupang ito ay hindi kayang patigilin ng pulbura. Sa di kalayuan, isang ilaw ang biglang sumindi. Ang bodega, nasusunok ito. Ang apoy ay mabilis na gumapang paitaas. Nilalamon ang lumang kahoy at nagbibigay liwanag sa isang eksenang tila kinuha mula sa impyerno. At sa gitnang apoy, isang anyo ang lumitaw. Napasinggap. Si Cecilia. Hindi ito si Amanda. Hindi na. Ito ay mas matangkad. Ang mga braso at binti nito ay mas mahaba at payat. Hindi proporsyonal sa katawan. Ang balat nito ay maputla sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng apoy tila isang bangkay. Ang buhok nito ay mahaba at magulo. Tumatakip sa bahaging kanyang mukha. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang kanyang gamata, dalawang nagliliyap na pula. Punong isang talinong hindi, pangtawa at isang walang katapusang galit. Mula sa likod nito, dahan-dahang lumabas ang isang pares ng dambuhalang pakpak na gawa sa balat, katulad ng sa isang paniki. Kumakawak ito, nagpapakalat ng alikabok at abo. Ito ang mina ng aswang. Ang isinumpang tagapagmana. Nakita nilang tatlo kung paano ito gumalaw. Mabilis. Abnormal na bilis. Dumapo ito sa isa sa mga natitirang bantay na sinusubukang tumakas. At sa isang iglap, tapos na ang lahat. Walang sigaw. Isang mabilis at basak na tunok lamang bago nito binitawan ang walang buhay na katawan. Tumayo ang nilalang sa gitna ng kaguluhan. Ang dibdib nito ay umaangat at bumababa. Inilibot nito ang kanyang tingin sa buong hasyenda na parabang sinusuri ang kanyang kaharian. Ang magkasambahay ay nagtatakbuhan, sumisigaw. Ang mansyon ng Madufila, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay isa na ngayong pugat ng takot at kamatayan. Biglang dumating ang sasakyan ni Kapitan Mateo. Ang sirena nito ay umuungol. Kasama niya ang tatlo pang tanod. Lahat ay may hawa ng mga ripple. Diyos ko, narinig ni Cecilia na sigaw ng kapitan. Huwag! Sigaw ni Alisa. Ngunit huli na. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ang mabala ay tumama sa nilalang. Ngunit tila nga kagat lang itong langgam. Yumuko ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa inis. At pagkatapos, sa isang iglap, lumipat ito patungo sa kanila. Ang sumunod na nangyari ay isang mabilis na bangungot, ang masigaw ngang matanot, ang tunong nga babaling buto. Si Kapitan Mateo, ang taong punong lohikal na paliwanag, ay napaluhod na lamang. Ang kanyang mukha ay punong hindi kapanipaniwalang takot bago siya tinangay ng isang anino. Naiwan ang katahimikan. Isang katahimikan na mas masahol pa kaysa sa mga siga. Nakatayo ang halimaw sa gitna nga, walang buhay na katawan, ang pakpak nito ay nakabuka. Ang dugo ay tumutulo mula sa mga kuko nito. Dahan-dahan itong lumingon, hindi sa direksyon ng nagliliyap na mansyon, hindi sa mga nagsisigaw na kasambahay. Lumingon ito ng diretso sa kanilang direksyon, sa dulo ng baryo, sa dampa ni Lola Adina. Ang mapulang mata nito ay tila tumagos sa kadiliman, sa mga puno at nakatingin ng diretso kay Cecilia. Ngunit hindi galit ang nakita niya sa mga matang iyon, hindi rin gutom. Nakita niya ang isang bakas ng pakilala. At pagkatapos, ang tingin nito ay lumipat sa tabi niya. Kay Alisa, ang halimaw ay tila nag-isip sandali. Itinikom nito ang kanyang pakpak. At sa isang kilos na mas mabilis pa kaysa sa kayang iproseso ng mata, nagsimula itong tumakbo hindi lumilipad, kundi tumatakbo sa lupa gamit ang apat na paa na parang isang dambuhalang gagamba papunta sa kanilang direksyon. Pumasok, sigaw ni Lola Adina. Itinutula sila papasok sa dampa.
Ngayon na, ang tunong papalapit ng mga yaba, ang pagkalus ko sa mga tuyong dahon, ay mas mabilis, mas malapit. Alam ni Cecilia na ang distansya sa pagitan ng hasyenda at ng dampa ay hindi sapat. Ang halimaw ay darating. At ang pakay nito ay ang mataong pinakamalapit sa kanya nung siya ay tao pa. Ang huling ritual. Ang tunong papalapit na halimaw ay isang nakakakilabot na ritmong kamatayan. Ang bawat yabag ay isang suntok ng tambol, nagpapahiwatik ng kanilang nalalapit na wakas. Itinula sila ni Lola Adina papasok sa nangingini na dampa at mabilis na isinara ang pinto. Itinarangka ito gamit ang isang makapal na piraso ng kahoy. Isang pananggalang na alam ni Cecilia ay walang silbi laban sa lakas na sumira sa bakangang bodega. Lola, hindi natin siya kayang labanan. Sigaw ni Alisa. Ang mukha ay basang-basa na sa luha at pawis. Hindi na natin siya lalabanan. Apo, sagot ni Lola Adina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ngang isang nakakatakot na pagbitiw. Hindi na may liligtas si Amanda. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Cecilia ng mas malakas kaysa sa takot, kawalan ng pag-asa. Iyon pala ang tunay na mukha ng lagim. Hindi ang halimaw sa labas, kundi ang pag-amin na ang taong minsan nilang nakilala ay tuluyan ng naglaho. Kung hindi natin siya may liligtas, ano ang gagawin natin? Tanong ni Cecilia. Ang boses ay nanginginig. Mula sa isang lumang baul, inilabas ni Lola Adina ang ilang magabagay. Isang dakot ng magaspang na asin, nga buo-buong ulong bawang, at isang bagay na mahaba at maitim na binalot sa isang pulang tela. Hindi na natin siya may liligtas, ulit ng matanda. Ngunit maari natin siyang ikulong. Ibinigay niya ang asin kay Alisa at ang bawang kay Cecilia. Gumawa kayo ang bilok sa paligid natin. Huwag ninyong hahayaang makaroon ng kahit maliit na puwang. Bilis. Ang mamamahayag sa kanya ay matagal nang namatay sa gitnang tubuhan. Ang natitira na lang ay isang babaeng desperadong mabuhay. Sumunod si Cecilia nang walang tanong. Kasama si Alisa, mabilis nilang ikinalat ang asin sa isang perpektong bilok sa sahig na lupang dampa. Inilagay nila ang mabawang sa mga itinakdang pagitan. Ang pinahalong amoy ng asin at bawang ay matapang. Ngunit nagbigay itong bahagyang kapanatagan isang manipis na kumot ng paniniwala laban sa isang paparating na bagyo. Sa labas, tumigil ang mayabak. Napalitan itong isang mas nakakatakot na tunok, isang peck scratch. Mahaba at dahan-dahan, na parang isang dambuhalang kuko ang kinakalatkat. Sa mga dingding na kawayan ng dampa, sinusubukan ang tibay nito. Tinatakot sila. Binuksan ni Lola Adina ang pulang tela. Ang laman nito ay isang buntot pagi. Maitim, matigas, at may nakakakilabot na tulis sa dulo. Hawak ito ngang matanda na parang isang espada. Ito ang kanilang huling sandata. Pumwesto ang matanda sa gitnang bilog at nagsimulang bumikas ang masalita. Mga salitang hindi pamilyar kay Cecilia. Hindi ito Tagalog. Hindi rin Espanyol. Ito ay isang wika na mas matanda pa sa baryo. Mas matanda pa sa simbahan. Ang masalita ay tila nagpapayanik sa mismong hangin sa loop ng dampa. Ang peck-scratch sa labas ay napalitan ng isang peck-sniff. Malakas at parang sa isang hayop. Sa mismong siwang ng pinto, tila inaamoy sila. Inaalam kung sino ang nasa loop. Nanigas si Cecilia sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin ang isang pirasong bawang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Alisa ay nakapikit. Ang kanyang galabi ay bumubulong ng isang panalangin. Ang bakbikas ni Lola Adina ay lalong lumakas. Ang kanyang boses ay nakaroon ng kapangyarihan na hindi akalain ni Cecilia
na posible mula sa isang katawang mukhang marupok. Pagtapos, katahimikan. Ang pecksniff ay tumigil. Ang lahat ng tunok sa labas ay naglaho. Sa isang sandali, umasa si Cecilia. Baka umalis na ito. Baka gumana ang ritual. At sa sandaling iyon ng pag-asa, nangyari ang hindi maiwasan. Boom! Ang pintong dampa ay sumabo papasok. Ang mapirasong kahoy at nipa ay lumipat sa lahat ng direksyon. Ang bilog na asin ay nasira. Sa binuksang lagusan, nakatayo ang nilalang na dating si Amanda. Ang tangkat nito ay halos sumayat na sa kisame. Ang balat nito ay nakniningning sa liwanag ng buwan. Ang maduguang kuko nito ay mahahaba at matutulis. Ngunit ang mga mata nito, ang mga pulang mata nito, ang nangibabaw sa lahat. Tinitigan nito ang eksena sa loop ng dampa ang nasirang bilog. Ang matandang babae na may hawak na buntot pagi at ang dalawang nanginginig na babae sa likod nito. Isang mababang ungol ang nanggaling sa lalamunan nito, isang tunong ng pakayamot at gutom. Inihanda ni Lola Adina ang kanyang sandata. Manatili kayo sa likod ko. Utos niya. Ngunit ang halimaw ay hindi gumalaw. Tila hindi nito pinansin ang matanda. Ang tingin nito ay dumaan kay Cecilia na parang hindi siya nakikita. At ang mga mata nito, ang mga pulang matang ang isang demonyo, ay hindi nakatingin sa matanda o sa kanya. Nakatitig ito ng diretso kay Alisa. Dugo sa dugo. Ang hangin sa loop ng wasak na. Dampa ay naging mabigat at hindi magalaw. Lahat ng tunok ay naglaho. Pinalitan ng isang nakabibinging tensyon. Nakatayo ang halimaw. Ang buong atensyon nito ay nakatuon kay Alisa, na parabang silang dalawa lang ang nilalang sa mundo. Si Alisa, na kanina lang ay paralisado sa takot, ay dahan-dahang tumingin pabalik sa mga pulang matang iyon. Ang kanyang nga luha ay tumigil sa pag-agos. Amanda, bulong niya. Isang salita na punong pihati at isang hiblang hindi mamamatay na pag-asa. Ang ungol nga halimaw ay bahagyang nagbago sa pagkarining ng pangalan. Isang tunok na mas malambot, mas naguguluhan. Ikiling nito ang kanyang ulo na parang sinusubukang alalahanin ang isang bagay mula sa isang malayong panaginip. Huwag kang lalapit, Apo. Sigaw ni Lola Adina. Humakbang pasulong para harangan si Alisa. Itinuto niya ang buntot pagi sa dibdib ng halimaw. Hindi na siya ang kaibigan mo, ngunit ang kilos ang matanda ay tila bumasak sa kung anumang sandali ang pakilala na mayroon. Ang mamata ang halimaw ay muling nagliyap sa galit. Tumingin ito kay Lola Adina na parabang isang langaw na kailangang patayin. Sa isang mabilis at malabong kilos, inihampas nito ang kanyang kamay. Lola, sigaw ni Alisa. Ang buntot pagi ay lumipat mula sa kamay ni Lola Adina. Ang matanda ay tumasik sa kabilang paning ng dampa. Bumagsak sa lupa na may isang tuno ang nabaling buto. Nakita ni Cecilia ang lahat sa isang mabagal na paggalaw. Ang pagbagsak ng matanda, ang pag-agos ng dugo mula sa bibig nito, ang paggawala ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang huling linyang depensa ay nawala na nang makita ang kanyang lola na nakahandusay at hindi na gumagalaw. Isang bagay ang nagbago kay Alisa. Ang takot at pihati ay napalitang ng isang tapang na isinilang mula sa kawalan. Tumakbo siya, hindi palayo, kundi patungo sa kanyang lola. Hindi. Sigaw ni Cecilia. Ngunit bago pa makalapit si Alisa, humarang sa kanyang daan ang halimaw. Napakalapit na nila ngayon sa isa't isa at nakita ni Cecilia ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Ang halimaw ay hindi sumasalakay. Nakatayo lang ito. Tinititigan si Alisa. Ang dibdib nito ay umaangat at bumababa, hindi dahil sa galit, kundi tila dahil sa pagkalito.
Amanda, ako to, sabi ni Alisa. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, isang kilos na hindi nakbabanta. Ako si Alisa, ang kaibigan mo. Sa isang iglap, naisip ni Cecilia na marahil ay may pag-asa pa. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay na nakpayalo sa kanyang dugo. Ang nga mata ng halimaw ay hindi nakatingin sa mukha ni Alisa. Nakatitik ito sa kanyang leg, sa kanyang pulso, sa mainit na dugo na dumadaloy sa ilalim ng kanyang balat. Ang sumpa, ang guho. Sa sandaling iyon, si Cecilia, na isang manunot lamang, ay gumawa ngang isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang sarili. Ang kanyang isip, na sanay sa pag-analisa, ay biglang kumilos. Ang mga bagay sa paligid ang natapong asin. Ang nakalat na bawang, ang nagliliyap na lampara ay naging mga potensyal na sandata. Kinuha niya ang lamparang degas mula sa isang maliit na mesa. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ito sa isang sulong dampa na puno ng mga pinatuyong halaman at dayami. Agad na kumalat ang apoy. Isang pader ng apoy ang biglang tumayo sa pagitan ni Cecilia at ng dalawang nilalang. Lumiliha ng isang nakakasilaw na liwanag at nakakapasong init. Ang biglang pagsabog na liwanag at init ay nagpagulat sa halimaw. Umurong ito, umunggol sa sakit o gulat. Ang atensyon nito ay napunta sa apoy. Iyon lang ang pagkakataong kailangan nila. Ngunit si Alisa ay hindi tumakbo. Sa halip, sa sandaling iyon ng pakalito, ng halimaw, niyakap niya ito. Niyakap niya ang halimaw na pumatay sa kanyang lola. Niyakap niya ang anino ng kanyang nawalang kaibigan. Isinubsop niya ang kanyang mukha sa dibdib nito sa parehong paraan na niyakap niya ang manika. Patawad, Amanda, hikbi niya. Patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Ang kilos na iyon isang kilos ng dalisay na pag-ibig at pagsuko sa gitna ng apoy at kamatayan ay tila nagkaroon ng epekto. Sa isang saglit, ang halimaw ay nanigas. Ang mapulang mata nito ay kumurap. Tumingin ito pababa sa babaeng nakayakap sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng apoy at ng buwan, isang bagay na imposible ang nangyari. Isang itim na likido na parang alkitran ang dumaloy mula sa matang halimaw. Isang luha. Isang itim na luha para sa isang nawalang pagkakaibigan. Para sa isang ninakaw na pagkatao. Ngunit ang sumpa ay isang ilok na hindi mapipigilan. Ang isang patak ng luha ay hindi sapat para pigilin ang isang dagat ng galit. Ang sandali ay natapos. Ang makuko nito ay dahan-dahang itinaas. Niyakap nito pabalik si Alisa, ngunit hindi ito isang yakap ng pagkakaibigan. Ito ay isang yakap ng isang maninila. Isang huling, mahinang sigaw ang narinig ni Cecilia mula kay Alisa. Pagkatapos, binitbit ng halimaw ang walang buhay na katawan ng huling taong nagmamahal dito. Ibinuka nito ang kanyang ngadambuhalang pakpak at sa isang malakas na pahampas, lumipat ito pataas. Tinahak ang nasusunok na bubong ng dampa at naglaho sa madilim na kalangitan ng gabi. Naiwan si Cecilia, makisa, sa gitna ng nasusunog na dampa. Kasama ang katawan ni Lola Adina at ang mamultong ang isang pakakaibigang tinapos ang isang sinaunang sumpa. Ang kwentistang nag-iisa. Hindi alam ni Cecilia kung paano siya nakalabas sa nasusunog na dampa. Ang kanyang maalaala sa masumunod na sandali ay pira-piraso at malabo na parang maeksena mula sa isang masamang panaginip. Naalaala niya ang init ng apoy sa kanyang balat, ang amoy ng nasusunog na nipa at kahoy, na nakahalo sa matamis na amoy ng dugo. Naalala niya ang bago po sa lupa sa labas,
Habang pinapanot niya ang apoy na unti-unting nilalamon ang dampa na siyang naging libingan ni Lola Adina. Nang dumating ang Bukang Liwewe, ang San Eustaquio ay isang baryong nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang Hacienda de Villa ay isang itim na kalansay ng dating karangyaan nito. Ang bodega ay abo na lamang. Ang mansyon ay sunok at butas-butas. May mga bangkay na nakakalat mga tanot mga kasambahay, si Kapitan Mateo. Ang de Villa ay hindi kailanman natakpuan. Marahil ay kasama sila sa maunang sinisingil ng sumpa. O marahil ay naglaho na lang sila sa takot, iniwan ang lahat. Ang mapulis mula sa kabayanan ay dumating. Ang mga investigador, tinanong nila si Cecilia, ang tanging saksi na may matinong pag-isip. Ngunit ano ang sasabihin niya? Isinalaysay niya ang isang bersyon ng katotohanan. Isang bersyon na maunawaan nila. Isang pag-atake, marahil ng rebelde o mga magnanakaw. Isang trahedya na humantong sa sunok. Walang nabanggit na sumpa, walang halimaw, walang itim na luha dahil sino ang maniniwala ituturing siyang baliw. Ang katotohanang nasaksihan niya ay para sa kanya na lamang, isang pasanin na dadalhin niya habang buhay. Umalis si Cecilia sa San Eustaquio, makalipas ang 2 araw, dala lamang ang kanyang bag at ang mga pilat sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang artikulo tungkol sa nawawalang senyorita ay hindi kailanman ay sulat. Ang tape-recorder na puno nga kasinungalingan at magahuling salita ay itinapon niya sa isang ilog na kanyang nadaanan. Ayaw na niyang marinig muli ang mga boses mula sa lugar na iyon. Ang kwento ay dapat na nagtatapos doon, ngunit hindi. Ang pananaw ay lumilipat. Ang boses ay nagiging mas matanda, mas pagod. Ako ang apo ni Cecilia Manaloto. Hindi siya naging isang sikat na mamamahayag. Bumalik siya sa Maynila. Ngunit ang apoy sa kanyang puso para sa pagsusulat ay namatay na sa nasuno na dampa ni Lola Adina. Nagtrabaho siya bilang isang librarian. Napapaligiran ng katahimikan at mga kwento ng ibang tao. Marahil ay isang paraan upang takasan ang sarili niyang kwento. Ngunit bawat taon, sa anibersaryong gabing iyon, umupo siya sa aking tabi. At isinasalaysay niya ang lahat. Ang bawat detalye. Ang mapa ko sa bintana. Ang makalmot sa pader. Ang manikang punong karayom. Ang masigaw na walang nakarinig. At ang itim na luhang isang halimaw. Hindi niya ito ikinuwento para takutin ako. Ikinuwento niya ito para hindi makalimutan. Para manatiling buhay ang alaala ni Alisa at ang kanyang sakripisyo. Para ipaalala sa akin na ang mga halimaw ay hindi isinilang. Sila ay nililikha. Ang tunay na sumpa. Apo, lagi niyang sinasabi sa dulong kwento. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa malayo ay hindi ang nagpapabago nga anyo. Ang tunay na sumpa ay ang kalupitan na natutulak sa isang tao na yakapin ang kadiliman. Namatay si Lola Cecilia ilang taon na ang nakalipas. Dala niya sa kanyang libingan ang bigat ng San Eustaquio. At ngayon, ang pasanin na iyon ay nasa akin na. Ako na ang tagapag-ingat ng kwento at ikinukwento ko ito sa inyo ngayon sa kadahilan ng hindi ko na kayang sarilinin pa. Dahil may nabalitaan ako kanina lamang. Isang balita mula sa isang malayong probinsya sa Quezon. Isang balita na nagpatindik sa lahat ng balahibo sa aking katawan at nagpalamig sa aking dugo sa baryong lola ko sa San Eustaquio na matagal nang sinubukang bumangon mula sa isang malagim na trahedya. May isang senyorita na naman ang nawawala. At dito nagtatapos ang kwento ng San Eustaquio
sa isang tanong na walang kasagutan at sa isang dilim na muling kumakalat. Sa iyo na nakikinig, na sinamahan ako mula sa unang kabanata hanggang sa mapait na wakas. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang iyong pakikinig ay isang ilaw sa madilim na paglalakbay na ito. Habang isinusulat ang bawat salitang kwentong ito, tila ako mismo ang naglakat sa malawak na tubuhan ng San Eustaquio. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan at takot ni Cecilia. Dinamdam ko ang bigat ng sakripisyo ni Alisa. At narinig ko ang masigaw na hindi pinakinggan ni Amanda. Ito ay isang mabigat na kwento, isang kwentong ayaw magpatahimik sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng lagim at kababalahan, umaasa akong may naiwang aral sa ating lahat, na ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga aswang at sumpa. Ito ay isang paalala tungkol sa pag-ibig na handang sumuong sa kadiliman, tungkol sa pagpapatawad sa mga kasalanang hindi natin naintindihan, at tungkol sa pag-asa na sa likod ng bawat halimaw ay may isang pusong minsan nang naging tao, isang pusong nahahanap ng pag-unawa. Kung ang kwentong ito ay umantik sa inyong puso o bumagabak sa inyong isipan, ikinagagalak kong marinig ang inyong saloobin. Ibahagi ninyo sa amin kung ano ang inyong naramdaman. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyong pagsama. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwentong lagim at liwanag.